Maiba po ako, no, Yusek, talamak daw ngayon yung consumer fraud. Ano-ano po ba yung mga nauusong modus at paano ito maiiwasan? Well, yung consumer fraud, naging talamak yan, Ma'am Cheryl, nung Kapaskuhan, no? Kung saan lahat tayong mga Pilipino is dahil maraming pera, maraming bonuses, at dahil yung very generous nature ng mga Pilipinos pag Pasko, talaga naglipa na. Ang usual na ginagamit ng mga scammers na to ay ginagamit nila mga sponsored advertisements sa social media platforms para sa lumabas mga feeds natin with absurd amounts of promos. Halimbawa, 80% discount, buy one, take 10, yung mga ganyan, no, yun yung nangyari nung Kapaskuhan na. Nagpapasalamat naman nung kami kasama na sa inyong programa na medyo bumaba yung number nito because naimpormahan at saka na-educate natin mga kababayan natin on ano yung mga red flags, ano yung mga particular scams na to, at ano yung mga dapat nilang gawin pag halimbawa naka-encounter nila itong mga scams na to. Uso rin daw ho yung phishing o link-based attacks pa rin, ano? Maaari nyo po ba itong ipaliwanag muli? Paano rin ito maiiwasan? So ito nga yung kasama na ho yung mga dating modus kung saan sponsored sites, kung saan hinihingi ho yung mga impormasyon natin para makapag-avail ng discounts o kaya naman ho, kunwari may magte-text sa inyo or magme-message sa inyo na nanalo kayo sa loto, may kasama link. Yan ho yung mga kasama na sa scam na to kung saan hinihingi yung mga vital at important details natin. Hindi lang ho yung pangalan, pati birthday natin, ano yung address natin, email, phone numbers, at saka yung mga social security numbers natin. Pag ganito na ho intrusive yung information na hinihingi sa atin, magduda na ho tayo. Pero ang pinaka-red flag dyan, Ma'am Cheryl, ulit-ulitin lang natin and hopefully yung ibang kababayan natin na hindi pa nakakaalam, ma-pick up na to is pinagbawal na ho ng ating National Telecommunications Commission ang pagkakaroon ng hyperlink or link doon sa ating mga text messages. So kung maka-encounter kayo ng mga text messages na may link, panigurado na ho, 100% scam na to. So yun ho yung dapat natin tandaan. And whenever you go to sites na nanghingi ng mga details na so intrusive, better contact bangko. Better contact your bank first kung kailangan ba talagang ibigay ng mga details na to. Bumaba na rin daw po ang mga kaso ng text scams. Gaano po kalaki yung ibinaba nito, Yusek? Well, base ho doon sa report ho ng Google, bumaba ho ito ng around 60%, no? Ito ho ay attributable doon sa educational campaign natin. At saka ho, siguro, part ho dyan is yung sa SIM Card Registration Act natin kung saan ho, nagkakaroon na ng yung pag-identify sa mga scammers, nagagawa na natin. Kaya nga lumilipat na sila sa ibang applications katulad ng mga tinatawag na over-the-top services gaya ng Viber, ng Messenger, ng WhatsApp. So doon na ho sila naglalagay. At siguro isa sa pinakamalaking dahilan yan, yung gaya na binanggit ko kanina, binagbawal na yung mga hyperlinks doon sa mga text messages natin. So talagang bumaba yung mga incidents ng mga scams with regards to traditional text and calls po, Ma'am Cheryl. Ano po ang paalala natin sa ating mga kababayan at saan po sila pwedeng magsumbong kung sakaling mabiktima ng online fraud o mga illegal na AI content? So sa ating mga kababayan, nandito ho parati ang inyong DICT at ang inyong CICC. Kung sakasakali hong mga biktima ho kayo, bukas ho ang aming tanggapan. 24/7 po sa hotline 1326 po. Pinagbuksan na rin po namin ng access para magsumbong kayo ang aming mga social media pages at Cybercrime Investigation and Coordination Center sa aming Facebook, sa aming Instagram, sa aming TikTok accounts. No? At Ma'am Cheryl, gusto ko talaga ipaalala na sa mga kababayan natin, kahit hindi ho kayo mabiktima, tinangkalang ho kayo biktimahin, i-report nyo na ho. Kasi importante sa amin na unang-una makakuha tayo ng data, ano yung mga uri ng scams na lumalaganap ngayon. At pangalawa, para ma-block na natin yung mga numbers na ginagamit nila, yung mga accounts na ginagamit nila at hindi na sila makapambiktima ng iba pa natin kababayan.